today, meron kasing may kinongclude na ng Senate yung hearing nila tungkol doon sa People's Initiative. Nakakaloka. Nakakaloka kasi itong pirma pala ay walang juridical personality. Sino? Sila, ang pirma. Di ba ang kwento ganre? So kailangan may juridical personality? Well, hindi naman. Kasi anybody can support anybody can support the movement. Pero ito kasi yung problem. Ang sabi nila, ang nagbayad nung Chacha commercial sa TV, which is 55 million by the way, okay? Ang sinasabi nila is that it was paid for by pirma. Okay. Pirma daw ang nagbayad. Ngayon, hinihingi yung resibo, hindi nila mabigay, hindi nila ganyan-ganyan. Wala silang ma-present na hard evidence na pirma nga yung nagbayad nung So, they were trying to trace kung kanino galing yung pera. So, yung pera nga daw ay galing kay Oñate. Yung sa convenor ng pirma, ganyan-ganyan. When they check, kasi itong pirma na to is the same group na nagsusulong nung charter change nung panahon ni GMA I think. Or panahon ni FBR yata. Oo. Yeah, it's the same group. So ngayon, apparently, in 2024, na-revoke na pala yung kanilang juridical personality. Hindi na sila registered. So wala na silang juridical personality. They're not a recognized group anymore. So anyway, pero ang daming ganap today, no? Kasi, mag-rundown lang tayo ng mga kaganapan this past few days. First, yung asawa ni Attorney Harry Roque was replaced as a Pag-ibig board of trustee by someone else. Ayun. So, medyo sudden yung change. And nag-release na rin ng statement yung asawa ni Attorney Harry Roque, niya? I-flash natin yung statement ng asawa ni Attorney Harry Roque. Alam niyo yung page ni Attorney Harry Roque, hindi ko nakikita kung di mo pupuntahan. Ayun. So, napalitan yung asawa niya. Sa Pag-ibig. And eto yung statement nung kanyang may bahay. I think lawyer din yung asawa ni Attorney Harry Roque. Si Attorney Myla Roque. Ayan. Ang alam ko, lawyer din ito So sabi niya, it has been an honor to serve the people through the Pag-ibig Fund. I serve at the pleasure of the appointing authority. Minention niya, importante kasi yan Kasi basically, yan yung nagsasabi na pwede nila akong tanggalin anytime they want to. So kumbaga wala akong magagawa. Parang it's also a way of saying na wala akong kinalaman dito Kung tinanggal nila ako kasi hindi na nila ako bet. Yun lang yun. Ayan. That's the politest way of saying na na hindi na ako trip nitong administrasyon na to, so tinanggal na ako, ganon. I had the privilege to work with the finest public servants in the country. Thank you. Pag-ibig is among the most trusted GOCC in the country. Through the years, Pag-ibig has always received the highest audit rating of COA. I am proud of this. I'm also especially proud of the fact that I work with a board and a management that were very mindful of the mandate to encourage workers to save and help people realize the dream to own home. Ayan. So yun, ang tawag dito, hindi yun na nga. Of course, syempre hindi naman tayo pinanganak kahapon, ganyan. Alam natin na yung mga past few vlogs ni Attorney Harry Roque were very, very spicy. He was talking about the arrest of PRRD. He is demanding a written non-cooperation stance of the current administration on the ICC issue. So mayroong mga matitinding pinaglalaban si Attorney Harry Roque this past few days. Ayun. So mahirap hindi isipin na walang kinalaman yun sa pagpapapalit ng asawa ni Attorney Harry Roque sa Pag-ibig. Ayan. And I think somehow ina-expect rin to ng Roque family that this might happen, ganyan-ganyan. Pero ang dito, the impression that this will leave us is you can't really go against this administration because if you do, you will suffer consequences like
eto nga, matatanggal ka sa trabaho, yung mga ganyan. Jokno and PBBM, they had conflicting press releases doon sa Maharlika Investment Fund. Jokno, I remember Jokno said na mapuput on hold yung Maharlika Investment Fund, na yung implementation niya. And then, immediately after, PBBM spoke about it and said na, no, meron ng IRR, tuloy tayo ng December, ganyan. Nagagaganon. And then, what happened to Jokno? Diba? He got replaced. Remember the economist, the finance person din, si Shelo Magno. Si Shelo Magno was also relieved from the position because he got critical doon sa price ceiling na inimpose ng government. Remember when they tried to control the price of bigas last year? May mga economists na umalma na it is not the most prudent approach doon sa mataas na presyo ng bigas. Ayun. While I do not really like, kasi pink na pink yan si Shelo Magno pink na pink siya. Pero, ang sa akin kasi, para tanggalin sila because, hindi kasi kontrabulatic ganyan-ganyan Uy, di ba ikaw naman yung nagsisimula dyan tungkol sa unity. Di ba? Pag na-criticize ka, ayaw mo pala. Di ba? Imbis na parang, I think it is something that they can settle, like maybe talk about the policy even further. Yun yung mga proper na na reaction dun Imbis na matrigger sila at sibakin. 'Di ba? Hindi ba ang more prudent reaction to criticisms like this is to deal with it. Listen and deal with it. 'Di ba? Ngayon kung ang gagawin ng administration is every time na may magki-criticize sa kanya, babalikan niya through paninibak, ganyan, or magsampa ng kaso, or whatnot. What is the world we're living in, di ba? Ganito ka intolerant yung ating administration. Di ba? Welcome, Judy Ann Barquilla sa aking YouTube membership, Kinemerlu. Ayan. Maraming salamat sa pagpapamember. Maverick Calway, hello, salamat sa pakape. Ayan na, ito na ang kape. Ayan. Diba? So, syempre, parang hindi naman tayo pinanganak kahapon na sige, magplastikan kayo ng mga press releases, bait-baitan kayo dyan, ayaw nyo magano. Kahit si Attorney Trixie, di ba nagsalita na rin si Attorney Trixie na hindi niya naiintindihan kung bakit galit sila sa'yo, ginagawa mo lang naman yung trabaho mo. Ganon. So, mukhang ang baba ng tolerance ng Kasi, syempre, yung mga government official, part of their job is to ensure that this administration is doing the right thing. And you cannot tell them if they're doing the right thing kung yes ka na lang ng yes. Diba? Siyempre, hindi naman po pwede yung ganun. So anyway, yun. Nakakaloka. Ang hirap i-criticize nitong administration na to because they also have a very, very rabid group of vloggers who will come after your ass if you're saying things that are not very kind. Parang imbis na encourage at saka mag-foster siya ng feedback mechanism, 'di ba? In order to keep his political capital. Kasi kung matinong kang leader, you have the confidence of the Filipino people after 2022. That's a huge political capital. Yung mga supporters ng PBBM administration, ni BBM, ganyan, yung mga supporters niya, your job is to ensure that everybody would be on the same boat. Diba? Because we all know that the Marcos Duterte Alliance is the most powerful political alliance ever. Kasi may base vote ang mga Marcos, may base vote ang mga Duterte. At ang mga Duterte supporters, ilang eleksyon na may pinatunayan yung mga yan. 'Di ba? 2016, 2019, and 2022. 'Di ba? So, the goal could have been, how are you going to keep these people on the same boat?
Ang problem, they were not listening to to the people, especially yung mga bumoto sa administrasyon na to sa kay BBM for continuity, 'di ba? Hindi sila nakikinig. Ngayon, it looks like kaya nga nagiging budol to ng bonggang-bongga. It looks like they want to throw under the bus yung pinakinabangan nila ng election, which is yung mga Duterte supporters. They want to throw them under the bus. They do not really want to listen to them. They do not really want to keep their promise and meet the expectations of those who voted for them. But rather, ang gusto na lang nilang gawin is, just to power grab, be back in the position, in power, and do whatever they want. Pagkatapos, by the way, kakampi na rin naman namin yung mga yung yellow at pink so malakas na rin kami. 'Di ba? So, and it reflects dito sa mga ganitong sibakan sa gobyerno. It reflects dito yung commitment ng administration to unite with the Duterte aligned politics. Na mukhang hindi naman talaga ninyo intention na makipagkaisa sa mga Duterte. Ang mukhang intention nila talaga is gamitin ang Duterte support, 'di ba? Ang Duterte support base in order for you to get back to power. And like I said, this is the worst budol of all. 'Di ba? It is so vicious that even sa mga standard ng mga politicians, nakakarimarim talaga yung mga pangyayari. Ganon. Ayan. So yun, sabi ni Judy Ann, hello Miss Joey, takbuhan ko tong channel mo pag may di ako naiintindihan sa mga sinasabi nila, lalo po kasi akong naging bobo sa ng mga professional servants natin. Grabe! Ako, Diyos ko po, pag-usapan natin yan yung, kuhang-kuha ni Saldi ko yung inis ko talaga, grabe, sobrang sinungaling. Ayan. Sabi ni Dolce Vita, sa 30 years na career ni Pido sa politics, di yan kailanman natalo, not once. Ayun, ginugurgur nila mga suspects nilang white ahas sa sobrang paranoid. Actually, pati sa AFP daw, grabe yung surveillance. Yun yung, yun yung chika sa kaparangan. Yung mga nasa AFP, if they feel na meron, Duterte aligned ka or whatnot, ayan, sinusurveillance yung kanilang mga activities, ganon. Sobrang praning. And, that's the problem. The president is acting like a tyrant. Kapag ka merong kumontra sa kanya, ang knee-jerk reaction is really to flex his power and authority. Ganon. Yes, it is within the power of the president to say na, oy, hulingin ko kayo, oy, ganito gagawin ko, oy, ganyan, oy, wag niyong gawin yan, or whatnot, ganyan. Yeah, it is within your power. But ang tanong is it a proper use of power? Diba? Kasi, ang matalinong leader is the one who would know how to exercise his power, especially the political power, prudently. Ganon. Unang-una, isa sa mga reason kung bakit, ito yung sinasabi ko kanina sa TikTok na naputol ako na sinasabi ko dahil sinuspend ako. Ang problema kasi ngayon, yung House of Representatives is becoming really, really strong. Like, they can do anything they want without consequences. That's the problem. Ngayon, yung power nila ngayon, ganoon din naman yung power ng mga previous Congress Nung 18th Congress, 17th Congress, 16th Congress, and so on and so forth. Ganoon din naman yung mga powers nila. However, ang difference kasi between yung Congress natin ngayon at saka yung Congress natin previously, they are being balanced and checked by the executive. Ngayon kasi, nobody's checking on HOR. To the extent na ang kaaway na nila, mismong kasama nila sa legislature. Which is yung yung Senate. 'Di ba? Hi Miss Joey, nawala ka bigla kanina. Suspended ako si Haya. Temporary ban ako sa TikTok. Paka-sensitive ni TikTok nung sarap ko niya, tan. Ayun. Ako may warning dahil sa comments kay PBBM. I just told him he is a weak president. True.
Ayun, road tag. Correct, yan na nga yung ano nila ngayon eh. Yan na yung ano nila ngayon sa government eh, road tag. Kasi ano no, you know what? Even after even after 2022, immediately after winning the election, alam mo meron akong mga naririnig na kwento na if let's say yung appointed official nila, yung appointed person ng Pangulo, nagpunta ng Davao City. Let's say ng weekend. Kasi Monday to Friday lang naman ang pasok sa government eh, di ba? So, pagka kunwari, meron daw government official in his or her private capacity, nagpunta ng Davao for a vacation or for any other reason, ganyan-ganyan. Pag nagpunta ka ng Davao, kinamanda yan, may love letter ka na, mag-explain ka na sa Malacanang kung ba't ka nagpunta doon. Merong ganun. Merong mga ganung kwentong umiikot. So, talagang praning-gursy talaga rin tong administration. So, he has all the badges of a tyrant, sa totoo lang. Ang pinakamalaki kong pinakamalaking badge talaga din, yung writing on the wall talaga dito sa pagiging tyrant ni BBM, is when the Mindanaoans express their frustrations and disgust sa administration through Independent Mindanao. Diba? Their reaction, the knee-jerk reaction was to use force. Ang inang yan. Diba? May pagbahing. Oh, yung joke na sa garden kasi. Ayun. Narinig yung bahing mo? Shucks. Feeling ko pag umuutot ka, bib, naririnig din. Pag may narinig kayo umuutot, hindi ako yun, jowa ko yun. Ayun. My gosh, tunay po. Malay nila na Pasamal Island lang or Ayun, di ba? So, grabe yung kaparaningan nila. Ngayon, yung isa Independent Mindanao, ganyan-ganyan. Ang reaction nila is ang reaction nila is really to use force. Talaga? Use force? Use force talaga? Ayaw nyo ng violence, pero the first instance that you are challenged, your reaction is to use force. Diba? Pagkatapos sasabihin na, si Duterte kasi kineme, ganyan, seditious, ganyan, ganyan. Pagka seditious, kailangan muna illegal yung gagawin mo. Tapos yung illegal na gagawin mo ay dapat may force na ginagamit or violence. Diba? Ngayon, between dun sa mga Mindanao na nag-express ng kanilang sentiments, at saka dito sa administration na to, sino yung nag-brought up ng violence? Sino yung nag-brought up ng violence? Administration. Diba? Nagbigay nga siya 30 million, sabi ni. Wow, straight ka nga, Joe. Oo nga, just, wait, balita ako kayo ng very, very quick lang doon kay Bert Andrada. Nagbura siya ng troll account niya. Si Bert Andrada. Nagbura siya ng troll account niya. Diba? Gago eh. Diba? Pagka, huwag masyadong matapang kundi kaya ng bardago lang sagan. Diba? Ayun, so nagano siya. Nagbura siya ng ayan. Di talagang kumabalahurain niyo ako dito. Balahurain din kita at ilalagay kita sa tamang lalagyan. Ayun. Ayun lang. Hi, Sir Badong. Sabi ni CJ Arms. Ano ito si Sir Badong? Hi, Sir Badong! Aratiles! Sir, nakwento ko sa kanila. Sabi ko, teacher kita nung high school. Nung estudyante kasi ako sa National, sir, parang bagong teacher pa lang po kayo noon, kayong mag-asawa. Ayun. Si Lolo Bert. Ayun, instead of addressing the root cause, they became too defensive too quickly, sayang. Sabi ni Angry Ranger. Yun nga eh. So, naging sobrang defensive nila. Well, ang tawag dito, it really shows the weak leadership the weak and insecure kind of leadership that they exude. Parang, alam niyo po, hindi kayo marunong mag-deal ng problem. Ayan. And again, itong mga ganitong klaseng kaganapan, hindi to surprising eh. Hindi to surprising kasi
after ng 2022, noong nagkaroon na ng mga series of controversies ang administration, like yung sa Love the Philippines, PAGCOR logo, dyan sa yung mga iskandalo na yung sa LTO, ganyan. The way they handled it, it kind of exposed the kind of decision making of this administration, gano'n na dahil dismissive kayo dun sa issue ng Love the Philippines, yung sa issue ng sa PAGCOR, ganyan. Sige, sabihin na natin na hindi naman kasi yan talaga yung super national issue na talaga, well, yung sa Love the Philippines, naging ano yan eh, hindi talaga yan dapat national issue eh, pero dahil sa sobrang pangit ng pag-address nila dun sa problema, dahil sa sobrang pangit nung kanilang reaction to it, naging national issue siya, naging international issue pa. Diba? Ganon. Ayun, so sabi ni Healthy Lifestyle Moy, nakakahiya yung Valentine's interview nila PBBM. This is the first time nakita ko marami na problema sa government, nag-aaway na Congress and Senate Palauti. It's becoming a showbiz government. Sa totoo lang yung administration ni PBBM is becoming a showbiz government. As in, they do not want to deal with the issues. Ang gusto lang nila to throw a bone sa mga tao. That's what they're doing. They're just throwing a bone na parang, gawa tayong issue na magpapakilig sa mga tao, ganyan-ganyan. Ganon. And pagkatapos, may mga nagpa-perpetuate na mga content creators dun sa mga ganong kabobohan nitong administrasyon na to. Diba? Mga nagpa-perpetuate pa sa mga ganon. Diyos me. Okay. So, lipat nga tayo. May mga nag-send sa akin na gumamit nitong data na to. Data to ng Philippine Statistics, ng Philippine Statistics Authority. Teka. Ayan, ito. Okay, i-discuss ko lang din to ng very, very quick kasi this is very important eh. Itong administration na to is becoming more shameless by the day dahil, like for example, yung kay Attorney Harry Roque, yung sa asawa niya, di ba yung parang puta, wala na talagang they do not want to exert any effort to hide their kakupalan, ganyan. Sobrang garapalan na. Ngayon, itong Philippine Statistics Authority, naglabas siya ng poverty statistics. This is basically the official poverty statistics data that we have, okay? Kasi galing to sa Philippine Statistics Authority, ganyan. And of course, yung government data is a primary data, di ba? Primary source of data, ayan. So ito, makikita niyo po ito, pag kinlik niyo yung nandito, nilagay ko yung link dito. Nasa page 13 siya. So if you want to check it out for yourself, you can just go there. Okay. Itong itong data na to, itong table na to, is the poverty incidence among families in highly urbanized cities. So lahat ng highly urbanized, pinagsama-sama nila, tapos kinumpara nila yung performance, yung poverty incidence from 2018, 2021 to 2023. Ayan. Okay. So ngayon, ayan, okay. Ayan. Anong ginawa ng mga idiots na mga BBM Ensaymada vloggers? Anong ginawa nila? Ang ginawa nila, they took this table, okay? Kinat nila tong page na to, itong entire page na to, itong page 13 na to, sa official data, official poverty statistics ng PSA. They took this out without showing itong description ng table. Okay? Without showing itong description ng table na to. Anong problema dito sa table na to? Ito po yung problema sa table na to. Ayan. While this table show poverty incidence among families in highly urbanized cities, if you're just going to look at the data, makikita nyo dito, si City of Davao, noong 2018, ang poverty incidence niya is 7.8. Okay?
ito ay bumaba ng almost 2 points noong 2021. So makita mo, 2018 to 2021, downward yung trend. Okay? And then for 2023, naging 21.7. Okay? 21.7. Ang laki niya na. Grabe yan sa laki ha. Yung increase na yan. Okay? 21.7. Now take a look at City of Bacolod. Ang sabi sa City of Bacolod, 2018, 4.7 ang poverty incidence nila. Tapos tumaas ito ng bahagya noong 2021 by 5.7. And then after ng 2021, 2023, nag-increase siya ng 10.6. Okay? Nag-increase siya ng 10.6. So, if you're going to look at this data, makikita natin na ang tawag dito, ang huge increase sa poverty incidence would be City of Davao and City of Bacolod. Diba? Kasi yung iba nag-increase naman pero maliliit lang. Like for example, City of Cagayan de Oro, 11.6, 12.3. So, parang a little more than 1%, ganyan. Itong City of Zamboanga, 7.9, 11.5, ganyan. Ano pa ba yung mga nag-increase? Ayan. But mostly, bumaba yung ibang mga bumaba yung ibang mga poverty incidence sa ibang city, ganyan. Okay. So, anong problema? Actually, walang problema kung consistent yung information dito sa page na to. Walang problema kung consistent yung information. If the poverty incidence in Davao City is 21.7 in 2023, so be it. Walang problema dun. And that is kung consistent yung data. This is when it becomes very, very tricky. Kasi, if you're going to look at this description of the table, ayan, basahin natin description ng table. In general, poverty incidence in highly urbanized cities are relatively lower compared to many of the provinces in the country. So, general rule daw, ang poverty incidence ng mga HUC ay mas mababa kumpara sa ibang mga probinsya sa bansa. Sabi niya, yung HUCs within NCR, the following cities registered significant decline in their poverty incidence among family from the first semester of 2021 to 2023. So sabi niya, for example, sa Metro Manila nga daw, ang poverty incidence ay bumaba ng bonggang-bongga. Sa cities of Caloocan, Navotas, Las Piñas, Muntinlupa, Parañaque, Pasay, and Taguig. Ayan. On the other hand, yung mga HUCs daw na nasa labas ng Metro Manila, okay, yung City of Butuan daw ang pinaka-best performer kasi ang laki daw ng binaba ng kanilang poverty incidence. So, good job daw sa City of Butuan kasi from 25.6% in the first semester of 2021, 16.9% na lang in 2023. So, good job, Butuan. If that is true, if that is accurate, diba? Good job. Ayan. While the City of Bacolod is the only HUC that significantly increased. Now it becomes really problematic. Diba? Now it becomes really problematic. Bakit yung sinasabi sa description ninyo na ang pinakamataas na increase sa poverty incidence ay Bacolod lang? Pero doon sa table ninyo, nakalagay doon, 15 points ang in-increase ng Davao City when it comes to poverty incidence. Diba? What is that all about? Ngayon, anong ginawa ng mga Ensaymada vloggers? Ang ginawa ng mga Ensaymada vloggers? Ang ginawa ng Ensaymada vloggers, itong description ng table, inomit nila. In-screenshot nila tong page na to, inomit nila yung description para hindi makita yung inconsistency dito sa page na to. So you're not going to question it. Because after all, this is an official poverty data of the government. Okay? They did not include that part. They just took the table. The PSA table. Kinuha lang nila tong PSA table na to. Tapos, ito yung pinakita nila. So, kapag table lang ang titingnan mo, ang eyesore lang dyan, Davao City. Diba? Pag yung table lang ang titingnan mo, Davao City ang palpak. Diba? O ngayon yung mga eengot-engot na vlogger dyan, ay, Davao City, ba't dami naman parang pobre dyan sa ano ninyo? Kineme. Without analyzing the primary source of information. Okay? Like I said, ito yung problema eh. Kaya nga I made a post calling out the Philippine Statistics Authority because you are the primary source of poverty data.
Okay? You are the primary source of poverty data. So, ibig sabihin, meron pong mali dito sa data ninyo, at dahil kayo ay primary source ng data, dapat nyo itong i-correct. Kasi kayo yung magiging basihan ng mga actions ng mga local government units eh. Yung mga data po ninyo ang magiging basihan ng crafting ng policies. Eh bakit ganito yung data ninyo inconsistent? Sa description, bakolod lang yung nag-clock in ng pinakamataas na poverty incidence, pero sa table ninyo, tinuturo ninyo Davao City. Diba? Sabi ni Tita Josephine, para nangyari yun, 97% ng employment rate ng Davao City. Because I think meron talagang typo error dito, Tita Josephine. Tingin ko, may typo error talaga dito. At tingin ko, itong typo error na to, Diyos ko po, ano ba to, sinadyang typo error? To make Davao look bad? Ano to? Magmamanipulate tayo ng information to make Davao look bad? Baka mamaya itong 21.7, baka 2.17 to eh. Baka 2.17 to. I think there is a typo error. Kasi, you cannot make mistakes sa description. Mas malaki yung chance na magkamali ka sa table kaysa magkamali ka sa description. Sa description mo, only Bacolod City shows significant increase in poverty incidence. Diba? Na-identify mo na na Bacolod yung only HUC na nag-increase ng poverty incidence eh. Diba? And I think kung yung 4.9 increase sa poverty incidence ay napansin ng Philippine Statistics Authority, I think you will not miss 15% increase. Diba? You're not going to miss 15% increase. So ngayon, itong data na to, itong table na to, kinrap ng mga tatanga-tangang ensaymada vloggers. O pagkatapos, dahil nga ginamit nila official poverty data statistics ng official poverty statistics ng PSA, mukhang irrefutable, di ba? Walang maniniwala lang naman sa kanila, yung mga tatanga-tanga lang din. Di ba? So, sa totoo lang, naku, sabihan niyo mga kamag-anak ninyo, kaibigan ninyo, pag makikinig kayo sa ensaymada vloggers, ibig sabihin, kasi yung talino ninyo, hanggang dun lang sa mararating ng talino nila, Diyos me. Sabi ni Jerica Arellano, the National Poverty Commission has identified the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao as the area with the highest poverty incidence in Mindanao. According to, so maybe hindi Davao City. Ang tawag dito, itong data ng Philippine Statistics Authority, meron kasi siya yung per region, meron siya, nakahiwalay ito. Itong table na to is among highly urbanized cities. So, kinumpara lahat ng mga highly urbanized cities sa buong Pilipinas at inobserve yung galaw ng poverty incidence doon for 2018, 2021, and 2023. Ganon. So, they are really referring to Davao City here. Ayan. And you know, kagaya sinasabi ko, walang problema kung totoo. Nag-increase yung poverty incidence sa Davao. Walang problema kung totoo. Kaso nga lang, sarili nyong report, sali-saliwa. Sarili yung report, hindi ka nagsasabi ng totoo. Ayan sabi ninyo, sinulat nyo dito 15 points yung in-increase ng poverty incidence eh. Pagkatapos, ang sinulat nyo sa description, Bacolod lang ang may significant increase sa poverty incidence. Ba't hindi nyo mention yung Davao City? Di ba? Ba't hindi nyo mention yung Davao City? O di ibig sabihin, nagsisinungaling kayo. This is inconsistent. This specific data of Philippine Statistics Authority cannot hold water. Diba? May mali dito sa page na to, sa table na to, at itama nyo. Diyos me. Itama nyo dahil ginagamit itong official poverty statistics na information na to ng mga bobong vlogger to astroturf against Davao City. Ganon. Let us be fair here. Diba? Maging fair tayo dito. Huwag kayo sinungaling, mga putang ina nyo. Nakakabwisit eh. Nakakabwisit kasi parang nananadya. Sobrang nananadya. Tapos sasabihin ninyo, mahal namin ng Davao. Ulol! Diba? Sobrang buwisit.
Sabi ni Jim, nagtataka nga ako bakit 21.7 ang Davao, pero ang hinighlight, Bacolod lang daw, yung nag-increase yung poverty incidence. Yeah, kaya nga, it is inconsistent. Yung aking camera ay, ano ba, bakit ayaw, ayan. Ayan. Feeling ko alam ko na kung bakit pag gumaganon-ganon yung kamay ko, nare-refocus yung camera. So, hindi na ako mag-gaganon-ganon. Ayan. Or ilalagay ko dito yung kamay ko pagka nagmamostra-mostra ako. Ayun, di ba? So, harap-harapan na panluloko. Sabi ko nga, you know, the way to, paano natin natalo yung dilaw politics nung panahon ni PRRD? Because we refuse to be bobo. Di ba? Pagka merong mga press release or whatever, kapag merong mga deliberate na nagkakalat ng information, we check, we verify. Because we refuse to not process the information that we get. And sabi ko nga, ako, I am not claiming as a political expert, a writer, or whatnot, ganyan. No, just like most of you here, I am just a political observer, okay? I am just a political observer. And what I have is idea. Diba? Ang meron ako at ang sinishare ko ay idea. And in sharing ideas, it's very important that we process the information that we consume. Sa panahon po ngayon, masaseparate po natin ang mga content creator na may silbi at wala kung ang information na ibinibigay nila sa inyo ay verifiable. Diba? Or at least, di ba, yung reasonable, ganyan. At sinususog yung source ng information. Kasi yun yung important eh. Ngayon kasi ang bilis-bilis ng information eh. Ang default na attitude natin dapat lahat dito is i-process natin yung information na sinasalsal sa atin. 'Di ba? Let us dig deeper kung itong information na to, okay ba to? Or ano ba ang nito? Ganyan. Kaninong POV ba galing ito? Ano bang pinaglalaban itong information na to? Diba? Yun na po ang labanan ngayon. Because, sobrang bilis ng pagpasok ng information, sobrang bilis ng pagpasok ng mga istorya, kailangan talaga makasabay tayo by processing it well. Like, yun nga, yung nagsasalita, ano ba yung POV niya? Ano ba yung mga biases niya? Ano ba yung source niya? 'Di ba? And from there, we decide whether or not reasonable, believable, or acceptable yung information na ibibigay sa atin. Ganon. Ayun. Ayan. Thank you, healthy lifestyle. Thank you. Grabe pati yan, minamanipulate nila. Dati news lang, sabi ni Pixely. And napaka-devious, grabe, no? Diyos me. Ayoko ng pangalanan yung Ensaymada Vlogger kasi parang hindi naman worth na pasikatin siya. Basta alam natin, tatanga-tanga. Ayun. Pagkatapos ngayon, magagalit kayo sa akin na ina-ad home ko kayo. 'Di ba? Magpapakita kayo ng katangahan tapos pag dinescribe ko yung action na pinakita ninyo, kayo magagalit. 'Di ba? Huwag kayong magpakita ng katangahan para hindi kayo nasasabihan ng tanga. Ayun. Hi, Prof. Mataas yung coefficient of variation and standard error ng estimate for Davao City. I think i-revise pa yan kasi preliminary result pa lang. Sabi, to be fair, nakalagay naman na na preliminary siya. Although it is a regular release po kasi Prof Batu, ayun. It is a regular release. So, I think kasi ang nangyari kasi eto Prof, ang nangyari po kasi, doon sa description, there is no mention of significant increase in poverty incidence ng Davao. There is no mention there. Ang minention lang na merong significant increase ng poverty incidence is Bacolod. They did not mention Davao. Pero sa table, lumalabas doon na merong 15% increase sa poverty incidence sa Davao. So, ibig sabihin, yung preliminary data nila is inconsistent already. Diba? So, ayun, kasi kung 21.7, edi 21.7, ganyan. If it is not accurate, they can correct it later on or not, ganyan. Pero you mention it, that ayon sa preliminary data ninyo, Davao City clocks in
a significant increase in poverty incidence. It wasn't mentioned eh. Di ba? Yun yung nakakataka, Prof. Yun yung parang, you're not telling the truth. Parang bakit ganun, di ba? If your data shows 21.7, you must recognize the 15% increase. Pero ang nangyari, hindi nyo naman na-recognize yun doon sa table description ninyo. You just recognize Bacolod. So, what is the course of action of PSA here? You correct your data. First, by telling us kung sino ba talaga yung mga HUC na merong higher increase in poverty incidence. Diba? Itama ninyo yung description ninyo or itama nyo yung table nyo. Diba? Kasi I can understand yung data na parang kung kunwari yung sa table. Yung sa table na parang, kasi may standard variation yan diba, Prof? May standard, deviation yung mga yan, ganyan. So kung kunwari, magbabago-bago siya ng ng parang 5%, 2%, ganyan-ganyan from what they originally published. It is totally normal. What is not normal is that there is a significant 15-point increase on your table, but you fail to include it in your table description. Yun nga, kasi mas madaling maintindihan mo dun sa table na magkakamali kasi may standard deviation yun eh. Pero sa description, hindi ka pwede magkamali dyan. Kasi may editor kayo dapat, nagpo-proofread kayo dapat before you publish. Ayun. Diba? Ayun. So, yun. So, sabi ni Prof, mataas yung coefficient of variation and standard error ng estimate for Davao. Ayun. Feeling ko talaga lang yan eh. Typo error. Baka 2.17 tapos ang nangyari naging 21.7. Kasi otherwise, it would have been part of the description. Diba? You cannot miss a 15 points increase in poverty incidence. 4.9 nakita eh. 4.9 increase nakita, 15 point increase hindi nakita. 'Di ba? Labo. Ayun. Sabi ni Sina, 97.1 of the workforce in Davao region is employed as of October 2023. This is an estimate 187,000 more Davaoenos employed. Ayun. Ito dito. Teka lang ah. Ano gawin? Yung salita ka lang. Ata? Okay. Ayun. Diba? Sa Giants, style nila yan, tingnan mo yung sa 51B, binanggit lang, tapos sinalo agad at ginawa ng issues na ensaymada. Mukhang yan talaga ang papel nila sa administration. I'm pretty sure yun nga yung kaya parang, kailangan talaga mag-refuse tayo maging bobo dito sa mga to. Kasi bobobohin ka talaga nila ng bobobohin. Diyos ko. Kagaya yung nangyari sa hearing sa kukwento ko lang ng very very quick yung yung nangyari dun sa hearing kanina, dun sa PI, sa People's Initiative. Ayun. Ay, teka, magtatanong ako kay Prof. Prof, actually hinanap ko po yung hinanap ko yung parang, kinorek ba nila to? Meron ba silang publication na kinorek nila yung kasi di ba minsan may error? Ginagawa naman yun ni PSA in the past eh, parang pagka may error dun sa data presented, mag-i-issue sila ng correction on that. Hinanap ko kasi yung dito sa PSA kung nag-issue ba sila ng erratum or what not. Wala akong nakita. In fact, teka. Poverty incidence in the Philippines. Teka, meron kayang Pakita ko lang ha.
Totoo ba nag-aral ka at naging teacher mo si Joel Camille? Hindi ko maalala kung si Sir Badong o yung asawa niya. Parang yung asawa yata niya yung talagang naging teacher ko. Ganon. Pero definitely nag-abot kami sa national. Ayun. Nag-aral kami sa national. Si Mr. Jimenez. Babaeng Jimenez yata yung naging teacher ko. Babaeng Jimenez. Naalala ko yung si Ma'am Jimenez, Florante Alt Laura yung tinuturo niya sa amin. Ayun. Okay. Misis ko yun. Okay. Opo, sa national kasi ako nag-aral. Tatay ko po tatay ko po yung principal doon ng matagal na panahon. Ayun. So, anyway, mabalik lang ako. Isa lang natin tong sa PSA ng very, very quick. Isa lang natin ng bonggang-bongga. Ito yung landing page ng sorry, hindi ito. Ito yung landing page ng official poverty data ng PSA. Ayan, ito. Preliminary 2023 first semester official poverty statistics, sabi niya. Ito. Ayun. So, I've seen notes from PSA in the past na kapag kunwari merong data na inconsistent or merong typo error or whatnot, nag-i-issue naman sila ng erratum dun eh. Ganun. Phil Jimenez. Apo, yes sir. Yes po. Ayun. So ito yung landing page niya. So, chinek ko yung lahat ng files. Wala naman silang sinabi na nagko-correct or what not. Baka sa susunod nila na issue, baka i-correct nila. Kasi to be fair, kalalabas lang nito nung December 22, 2023 eh. Ayan. Kalalabas lang nitong report nila na to noong December 22, 2023. So baka i-correct nila sa susunod na quarter or ganyan. Ang problem nga kasi, ginagamit na siya ngayon, yung inconsistent na page na yon ng PSA, ginagamit na ngayon ng mga Ensaymada vloggers to prove that there is something wrong in Davao City. Ayun. Ikaw daw ang pinakamatalino doon. Uy, hindi po. Hi naman po kay Ma'am Jimenez. Ayun. Bumaba din daw ang crime rate sa bansa. Yun nga, di ba, engot, I like it. Ayun, yun nga, Dolce Vita. So, they present to us information like this. Pagkatapos, di ba, ang report rin nila sa crime rate is bumababa, 'di ba? Ngayon, nakikriticize sila diyan kasi nga sa totoo lang nung start pa lang ng administration ni PBBM, may mga DDS ako na, yung super spicy DDS na nakakausap ko na parang, hindi, I don't feel safe anymore, kineme, ganyan. Kasi ako talaga, nag-ano pa ako na, yung sinasabi ko talaga dyan na, baka naman kasi, syempre, hindi mo, wala ka ng leader na nagsasalita na kagaya ni PRRD, baka mamaya lang yan, yung nasa isip mo lang na hindi ka safe, ganyan. Kasi yung data na pinapresent ng PNP, bumababa naman siya. Yes, TLE teacher. Oo, si Ma'am Jimenez, TLE teacher ko. Oo. Reported crime rate. Well, oo, kasi hindi naman magiging part ng data yun, Christian, kung hindi reported di ba? So anyway, ang sinasabi nila, yung crime rate is bumaba. Ganon. Ang dun kasi, ang
Kasi same data rin eh, yung same threshold din noong panahon ni PRRD, merong significant drop ng crime, hindi reported crime incidents. Hindi ko alam yun, hindi ko alam kung kasama yung mga unreported or ano, ganyan-ganyan. Pero malamang hindi, no? Malamang yung nire-report lang yun. Nevertheless, nung panahon ni PRRD, yung ganitong klaseng measure logs in 73% decrease from 2016 to 2022. So may significant decline. Ngayon, itong decrease na ito, meron tong direct translation dun sa experience ng mga tao. That is why, nung bumaba si PRRD, ang kanyang approval rating or ano, yung general sentiment ng mga Pilipino nung bumaba siya is very, very positive. Di ba parang 80% yung ano niya, yung approval rating niya nung bumaba siya. And what is the driver of that? The driver of that really favorable perception on PRRD is peace and order. Diba? So, ibig sabihin, nung sinabi nila na bumaba ng 73% yung crime incidents, naramdaman ng lahat. Diba? Ngayon, ito yung problem dito sa sinasabi ngayon ng administration na bumaba yung crime incidents. Bakit hindi nararamdaman ng mga tao? Eh di something is wrong. Diba? Something is wrong. Ngayon, paano to sinasagot ng BBM administration at saka nung mga Ensaymada vloggers nila? Ay, bitter lang kayo. Diba? Ayan na nga yung data, oh. Ay, bitter lang kayo. Parang, Bax, there is something wrong. Kung bumababa yung data ninyo pero hindi nararamdaman ng tao, either niloloko nyo kami or may problema sa communications ninyo. Diba? Sabi ni Boy Canor, Bobo, ang tanga lang nagsabi bumaba ang crime rate ngayon. Mga ulol, baka sa gated community lang yan. Magpakali survey kayo, mga unga. Sabi, galit na galit si Boy Canor. Mukhang nabiktima ng krimen to si Boy Canor, ha? Ayun. Pwede bang habulin legally si Attorney Liar et al. Ng mga Dabawenyos na nakatanggap ng claim stubs for ayudas? Oh, why not? Siya yung nakapangalan dun sa ano eh. Dun sa pinirmahan ng mga ano eh. Pinirmahan ng mga... Lahat naman pwede. Hi! Hello, mother! Akyat ka, teka, send ko yung link. Ayan. Feeling ko nakapagbasa na si Sas, kaya aakyat yan. Feeling ko nakapagbasa na siya bilang failed PhD student na walang magandang desisyon sa buhay. Nakapagbasa na siya, so, ayun, kaya aakyat na siya. Hindi ba violate na tamba yung anti-epalo? Wala pang anti-epalo, Amir. Ang mga Ensaymadas, yung mga bugok, magsalita nga lang wala sa hulog, di ba? Ayun. Ito until 6 a.m. Teka, send ko nga kay Sas, baka hindi makita yung ano. Live ka pala. Tara. Ay, tara na, tara na! Ayan, nababisit ako sa mga post ni Teyatan. Ayun, block ko na siya sa many free. Ay, nako, Diyos ko po. Hindi ko ka... Ayan. Welcome natin ang cosmological woman of the universe na walang magandang desisyon sa buhay, underdog style. Ayan. Hi! Kami ng mga underdog. Ito, alam mo naman, ang sarap-sarap ng kape ng Alta. Alam mo naman, yes, ako si Lily Cruz. Di ba? Very, very Lily Cruz ng aapi ng Alta. Oo. Oh, ang chika. Eh, ayun nga. So kanina, na-mention ko yung sa ano, yung, well, yung all the badges of a tyrant leader is coming out, 'di ba? Kasi recently tinanggal yung asawa ni Attorney Harry Roque as Board of Trustee ng Pag-ibig na
Meron pala tong ano, ay hindi ko pa to na-mention eh. Meron kasi hubong na ano. Akala ko ba ang kasalanan ng ama, hindi kasalanan ng anak? Ang kasalanan, oo nga, iba naman daw. Ang kasalanan ng asawa, kasalanan mo rin. Ganon. Kasalanan mo din. O, di ba parang, Pero, ayun. Gano'n pala. Asan yung Marcos mantra na gano'n? Ang kasalanan ng ama, hindi kasalanan ng transferable na pala. Transferable na, correct. Eh kasi bago na pala, sabi. Oo. Siyempre, di ba parang, si Attorney Harry Roque, di ba ng mga nakakaraang vlog niya, may pagka, talagang spicy na rin talaga yung mga kuda niya. Tapos all of a sudden, biglang, okay, sige na. Well, from the point of view of considering human nature as crude as possible, as raw as possible, and considering pulveronic times, I think it's understandable why they're doing that. It is expected. It is expected, and actually, it's kind of dangerous. napaka ano ko, di ba? Napakalami ako. It's kind of dangerous. Kasi remember, I remember that nung panahon ni PRD, meron pang ang sundalo, kinikriticize siya. Nagtitwitter pa, kinikriticize yung mga policy niya. Remember? Yung isang sundalo ko, hindi ko na papangalanan, ano na ngayon siya ngayon. Madalas siyang umi-eksena ngayon kay Duterte. Kilala yan ng mga TDS, yung sundalo na yun. Naruloka nga sila, ba't hindi ito tinatanggal? Ang lakas man ng tong late 18, yung commander-in-chief. Hindi naman siya tinanggal. Na actually, parang mas yung may expect mo na tatagalin ka dahil, bakit mo ako inaano? Ako ang commander-in-chief mo, di ba? Parang, alam mo naman ang military, it's a very hierarchical system. Sundalong kanin yun. Hindi naman siya sundalong kanin, it's actually a good soldier. Anyway, so yun ang eksena. Tapos napaka-obvious naman, ang pinalit friendship. Chokra ni Mel Robles. Kasama niya sa Buhay Party List. Diba? Ay, baka ganun sa kalak. Correct na tayo. Wala nang code to. Diyos me. Diba? Chokra ni Mel Robles yung pinalit. I think they're doing these things because they can. As simple as that. Yeah. To our expense. Ayun. So yun, nakakaloka lang. Grabe. Tapos, well, today, meron kasing may kinongclude na ng Senate, yung hearing nila tungkol doon sa People's Initiative. Nakakaloka. Nakakaloka. Kasi itong pirma pala ay walang juridical personality. Sino? Ang pirma. Di ba ang kwento ganre? So, kailangan may juridical personality? Well, hindi naman. Kasi anybody can support anybody can support the movement. Pero ito kasi yung problem. Ang sabi nila, ang nagbayad nung Chacha commercial sa TV, which is 55 million by the way. Okay? Ang sinasabi nila is that it was paid for by pirma. Okay. Pirma daw ang nagbayad. Ngayon, hinihingi yung resibo, hindi nila mabigay, hindi nila ganyan-ganyan. Wala silang ma-present na hard evidence na pirma nga yung nagbayad nung So, they were trying to trace kung kanino galing yung pera. So, yung pera nga daw ay galing kay Oñate. Yung sa convenor ng pirma, ganyan-ganyan. When they check, kasi itong pirma na to is the same group na nagsusulong nung charter change nung panahon ni GMA I think. Or panahon ni FBR yata. Oo. Yeah, it's the same group. So ngayon, apparently, in 2024, na-revoke na pala yung kanilang juridical personality. Hindi na sila registered. So wala na silang juridical personality. They're not a recognized group anymore. So ibig sabihin, walang grupo to speak of. Ayan. Then why is the lawyers who paid for the advertisement said na they just did it in behalf of pirma. Kasi law firm yung nagbayad dun sa sa mga networks bayaran nyo 55 million, 2 weeks papalabas sa TV. Itong bayad na to, 55 million, itong 55 million na to, nanggaling to sa pirma. So yung mga abogado, basically, nag-misrepresent sila kasi, mga lawyers, wala pong pirma.
Who are you talking to? There's no pirma to speak of. So, sinong nare-represent ninyo? Sinong kausap ninyo? So, ibig sabihin, it's just Oñate, yung nagsasabi na convener siya ng pirma. Ang tanong, bakit ayaw nyo ilabas na ikaw? Why are you using pure use organization na sasabihin ninyo na sa kanila galing yung pera? Diba? Kaya kayo nagsisinungaling. Diba? And so, they were trying to get more information kung kanino galing yung pera, sino yung nag-ano, ganyan-ganyan, sino ang sumagot doon sa, they were parang, may isa pang grupo na parang, isa pang organization na nagsusulong kuno ng People's Initiative na later na lang lumabas. Yung Change, Reform, Kineme, ganun. Kram yata, ganyan, Kram yung pangalan, ganun. So ngayon, ang isa pang nakakaloka doon, nung sinususog kung sino yung nagpopondo at sino yung nagpapatakbo nitong PI, they were all invoking, privacy, hindi po namin pwedeng i-divulge because of the privacy of the donors, ganyan. And I think these guys are not thinking, okay? If you're going to, ang pag-amyenda ng konstitusyon or pagsusulong ng batas ng kahit ano, no? Especially itong pinaglalaban ninyo na PI, na People's Initiative. If you're going to support it, napaka-makabayan yung act na yan because in order for you to do it, you must believe it, diba? To the core. Na putang ina, kailangan talaga natin to, ganyan. So therefore, hindi ito yung moment na mag-i-invoke ka ng privacy. Hindi ito yung moment na hindi, ayaw namin malaman kasi because of privacy, ayaw nilang malaman na sila yung kineme, ganyan. No! Makabayan kayo, diba? Tapos you're doing this dahil patriotic kayo. So, hindi po pwede na, di ba? Hindi stand up na worried ka about your privacy when in fact, you are engaging in a very makabayan act. Di ba? So, anonymous? Anonymous, ayaw nilang i-reveal. Wait, so nagpapapirma ka ng tao, nagpapapirma ka sa mga tao, ginagamit mo ang pera ng taong bayan ng tao para pang-attract ng pirma. Hindi mo i-reveal kung sino ka? Sino nagpopondo? Am I the only one seeing something fucked up here? Or am I the only one who's such a bad and maduming pag-iisip? Or is this really something, I don't know. Totoo. Actually, guys, help me here. Is this fucked up? Or do I just have a dirty mind? Nakakaloka. Joey, help me. Is this fucked up? Or do I just have a dirty mind? Diyos me. Ang frustration ko lang dun sa Senate hearing, no. I think na-call out ng bonggang-bongga or at least kumbaga parang na-scold lahat ng government officials who participated and bankroll the People's Initiative. Kasi if it is a People's Initiative and you're using the government resources for it, there is something there is something really wrong doon sa ganong klaseng ineme. Like for example, nagsalita yung PBA coordinator na, ay hindi, nakita ko po yung ganyan, nakuha ko po yung pagka sinunog ko po lahat ng papel, ng pirma, kasi alam ko po mali. Naging ganon Unang-una, ikaw ay party list coordinator kang tang-ina mo ka. Hindi ka dapat nagaganon. Diba? Hindi ka dapat nagaganon. Bakit ikaw ang bakit ikaw ang magpapatakbo nito? Taga-gobyerno ka. Diba? Yung masyadong blatant yung mga ganun. Pagkatapos tinuro ni Oñate si Garbin na siya yung, kunwari yung pinangakong pirma daw ni Garbin ay 2 million, ganyan. So siya naman magpapaprint ng coupon bond para sa 2 million. Huh? May mga ganon. Kanya-kanya daw sila. Sabi ko, ano to? Blatant na ginagamit niyo yung government resources para dito. Diba? I think they should have been more harsh doon sa part na yun. Nakalkal din yung yung AKAP, yung ang tawag dito, yung ayuda para sa mga may trabaho pero mas mababa sa 23,000 ang kita. Meron pala raw yung 60 billion na budget na nagulat ang Senado na meron palang ganun. Ayun. Ito namang Senado, parang ba't kayo nagugulat? Dapat dumaan yan sa inyo
So nagulat daw sila na parang, para saan yan? Meron palang 60 billion para sa AKAP. Walang ganun, hindi daw nila alam na merong ganun. Sabi ni Sena, ang pagkakaintindi ko po, sinabi ni Senator Amy na sa United ay more than 30 years na election operatives. Ano bang ibig sabihin ng election operative? Joey Cruz. Ano po, ang tawag dito, ito yung mga tao na nagpapatakbo ng kampanya. Yung kampanya na yon, hindi not necessarily election. Pero kung kunwari meron kang gustong i-lobby, ganyan, meron kang gustong yun yung meron kang gustong mangyari at kailangan mo yung tulong ng mga political players dyan, either yung mga botante or yung mga leaders, ganyan-ganyan. So basically parang lobbyist, no? Dasas, di ba? Election operatives parang lobbyist rin yan di ba? Hindi, mga tumutulong pag-election. Mga kinukonsult. Iba pa yun. Iba pa yun. So, every election, you need someone in order to help you run the campaign. So kumbaga, kung ang ang lobby work niya is confined doon sa election lang. O kasi hindi ko naman siya naririnig sa ibang issue Diba? So if you need someone to run the campaign and with an election, maybe you hire someone like him, Onyate. So it's related to political operatives, no? But the thing is, the political operator, they actually usually work, of course, also during the election, but even when you are already in power. Because you strategies yan mga strategies, tactical emerald, ganon. No, that's not true. Nagagapang daw through means na fair and foul. Well, if they are vulgar realists, then the ends justify the means. Ayan. Ito si Hill Hydra, ito political operative yan Ayan, got it right. That's what we do. Ayan. Pag-covered kasi, merong mga hindi magandang gawin. Oo. Ayun. So anyway yun, nakakaloka. Tapos, hindi nila ma-reveal kung sino yung hindi nila, yung obvious na meron silang mga, ang general feel was that, ginagawa lang nila yung ginagawa nila sa PI, pero hindi nila alam kung sino yung nasa pinakataas. Ganon, hindi nila alam kung sino nagpopondo, hindi nila alam kung sino, yung mga ganon, yung parang, talaga ba? Sige, maglokohan ba tayo dito? Diba? Nakakaloka. Ayun. Sobrang nakaka-frustrate. Ano ba yan? Parang, although ang sabi is that yung mga nag-hearing kanina ng mga senador, they are looking at filing cases against government officials na they very most likely file criminal cases, administrative cases, doon sa mga government officials na na-involved doon sa PI. And tama lang. Diba? Why? Sino sasampahan? Actually, hindi na-identify. Hindi sinabi. Sino magsasampa? I do not know. Baka yung committee na nag-hearing. Ganon. Yung committee na nag-hearing. Ha? Anong kaso? They did not mention. Parang pag-aaralan pa lang naman yata. Kasama ba si Mig sa sasampahan? Sabi ni Nula Rese. Pwede, kasi coordinators, resources ng PBA party list yung gumapang ng PI sa Davao region Di ba they were able to satisfactorily establish that? Kunwari tanga sila, walang alam, sukol na sukol ng abogado nila. Niya na si Abisado. Totoo. Sabi ni BN, si Onyate nga tinatalk over si Binay sa hearing, napaka-forgiving ng Senate, iba sa HOR. Actually, oo. Parang feeling ko dapat mas naging stringent yung doon. Kasi yung stake doon sa PI napakataas So parang dapat, tapos si Onyate, yung parang, may problema yata sa pagdinig si Onyate. May problema yata, may pagkabingi yata siya. So ngayon parang ang ginagawa niya, tinatalk over niya kung sino yung mga nagsasalita sa kanya.
Ganon. Naiirita ako talaga. Diyos me, parang nung kausap ko siya, ay, nung naisip ko, sabi ko, shit, pagkakausap ko to, kukunin ako na. Ayun. Ayun lang. Nagkabayaran na daw mga senator sa Villanueva. Ayun. Sino? Sabi ni Everything Under the Sun, sabi ni Maharlika, nagkabayaran na daw mga senator at si Villanueva na lang hindi bumibigay. Tuloy daw PI. Okay. Okay. Let's wait and see. Ayun. Hindi naman siguro yung excuse na bingi siya kasi nakikita naman na nagsasalita si Nancy Binay kainis. Oo. Nagtatanga-tangahan lang talaga, nananadya lang talagang magtanga-tangahan. Ayun. Baka ayaw nilang maakusahang malupit sa PWD, hearing impaired or congenital liar. Ayun. Well, anyway, tingnan natin, abangan natin ang mga susunod na kabanata.